maliban po talaga sa akin mga mare ko, meron din po talagang sakit yung anak ko and siya po talaga yung unang na-diagnose ng sakit sa amin and siya yung unang nagkaroon ng person with disability ID. After a month lang no, nagkasakit na rin po ako and siguro nalate lang ako ng isang taon bago ko nakuha yung person with disability ID ko. So again, ang tanong ni Mima, nagkakaroon pa daw ba ng episode ng seizure yung anak kong na-diagnose na nga ng focal epilepsy? Ang sagot Mima ko, hindi na siya yung katulad ng iba yung actual, yung nakikita talaga yung tumitirik yung mata, yung nagba-violet yung mga tawag dito, daliri, yung ganyan. Hindi na siya ganon. Yung parang yung umaano yung dila, ganon, naglalaway. Hindi na siya naging ganon. Pero based kasi dun sa kanyang EEG test, na kung saan dun ginagawa yung maraming nilalagay dito sa ulo, tas meron sa dibdib, meron pa rin daw siyang episode ng seizure niya kapag natutulog. And sabi ng doktor, natitrigger siya kapag meron siyang sakit. Kahit ano daw na klaseng sakit, sipon man or ubo, ganyan, natitrigger daw siya, nagsi-seizure daw siya kapag tulog. So, absent seizure yung meron yung anak ko. So, nakakapag-aral naman po yung daughter ko. So, grade 1 na po siya ngayon. Ang napansin ko lang talaga sa kanya, guys, medyo nahihirapan siya makipagsabayan sa mga iba niyang kaklase. At, di ba, every 2 months, ay hindi, every 3 months na pala kami ngayon, mga mima ko, nagpapa-check up. Nakakausap ko ibang parents, sabi nila, yung anak daw nila, yung behavior nga, simula na na-diagnose sila ng same case nung anak ko, epilepsy. Napansin nila yung isa naman, ikot ng ikot sa klase. Yung isa naman, super kulit daw, hindi mabawalan. Tapos yung isa naman daw, hindi daw gumagawa ng activity sa school. Yung anak ko naman, ang condition niya, mga mare ko, medyo nahihirapan siyang ma-catch up lahat nung tinuturo ng teacher sa kanya. Pero, natututunan niya, guys. Yun nga lang, super tagat. Kailangan mong ulitin ng ulitin ng ulitin. Tapos, lagi niya sinasabi sa akin, every time pag magbabasa kami, kahit konti pa lang yan, sumasakit daw yung ulo niya. Tapos napapansin ko, umiinit yung katawan niya. Ewan ko kung pare-parehas tayo ng ganun yung sa anak. Pero yung sa anak ko, ganun yung experience naming dalawa. So, ngayon sa school, hindi ko siya masyadong binibigla. Pero kasi syempre, nasa regular class, kasi siya, nasa regular class siya mga mare ko. And sabi naman ng mga teacher, hindi kasi siya ilalagay sa uh, SPED, ano ba? Basta ganun, yung merong mga, may mga disability, hindi naman siya nilagay doon. Nasa regular class siya, guys. Pero ayun nga, minsan nagko-complain siya sa akin, nahihirapan siya sa school. Pero, nagagawa naman niya, guys. Nakakalakad, nakakakain, nakakaligo. Lahat nagagawa naman niya na parang normal. Kaya marami nagsasabi na hindi siya mukhang PWD. Pero ayun nga mga mare ko, nag-take pa rin siya ng meds niya, ng maintenance niya. And by September siguro o November, mag-undergo kami ulit ng EEG test and titingnan kung magno-normal ba or hindi. Kasi yung result niya is hindi normal last year. Hindi nag-normal yung EEG test niya. So, ayun mga mare ko, babalitaan ko kayo about sa aking anak. Hindi na ako masyadong nagpo-post ng video niya. Medyo tinamad ako. Hindi, ayoko masyadong mag-share ng mga video kasi niya. So, konti-konti na lang ngayon. Pero again, okay naman po siya, nakakapag-aral naman. So, ayun lang po. Bye.